Kwentong pambata, mga kwento ng kabutihan at kagandahang asal. Ang tatlong biik. Noong unang panahon, may isang nanay na baboy na naninirahan kasama ang kanyang tatlong anak. Mahal kong mga anak, dahil malalaki na kayo, kailangan niyong tahakin ang sarili niyong landas. Hindi ko na kaya kayong itaguyod pa. Mag-ingat kayo sa masamang lobo. Sabay-sabay silang umalis para magtayo ng kani-kanilang bahay. Ang unang biik ay nakahanap ng dayami. Gagawa ko ng bahay mula sa dayami. Napakadali lang nito, hindi ako pagpapawisan. Ang unang biik ay natapos ng mabilis at pumasok sa kanyang bahay para maghapunan. Samantala, sa kalsada nakakita naman ang pangalawang biik ng mga patpat. Tatayo ko ang bahay ko gamit ang patpat. Ito ay mas matibay kaysa sa dayami. Kaya ko itong gawin ng mas mabilis at walang kahirap-hirap. Ang pangalawang biik ay natapos rin ng mabilis at may oras pa para maghapunan. Habang tapos na ang dalawang magkapatid, ang pangatlong biik naman ay nagsisimula pa lamang dahil pinaplano niya muna ang gagawin niyang bahay. Gagamit ako ng ladrilyo para gawin ang bahay ko. Buong araw, nagtrabaho ang pangatlong biik at nung umaga ay pumunta ang una at pangalawang biik sa bahay nito para maglaro. Ano ba yan? Hindi ka pa tapos sa bahay mo? Kahit matagal ko man gawin yung bahay ko, sigurado naman ako na napakatibay ng aking bahay. Walang bagyo o sakuna na makakasira sa aking bahay. Ano sa tingin mo? Marupok ang bahay namin? Hindi niya pinansin ang pangungutya ng kanyang mga kapatid. Nagpatuloy pa rin si pangatlong biik sa paggawa ng kanyang bahay at unti-unti natapos rin niya ang kanyang bahay ng 1 linggo. Nanirahan ng masaya ang tatlong biik pero may isang lobo na gustong kainin sila. Pinuntahan ng lobo ang bahay ng unang biik. Biik, munting biik, ako'y iyong papasukin. Hindi sa buhok ng chinichin ko. Kung ganoon, sa aking paghinga, ang iyong bahay ay aking sisirain na! O di sige, gawin mo. Napakatibay kaya ng bahay ko. Sa isang malakas na pag-ihip lamang ay napatumba nito ang bahay na ginawa ng unang biik. Sa takot na makain ng lobo ay tumakbo ang unang biik patungo sa bahay ng ikalawang biik. Ngunit dumating na naman ang malaking lobo. Natulad lamang ang bahay ng pangalawang biik sa bahay ng unang biik. Sa takot ng dalawang biik ay tumakbo naman sila patungo sa bahay ng ikatlong biik. At hindi nga nagtagal ay dumating na ang malaking lobo. Hindi pa nito ng paulit-ulit ang bahay ng ikatlong biik. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Naisip ng lobo na dumaan sa chimenea upang makapasok sa loob. Dahil sa nangyari sa naunang dalawang bahay ng mga biik, naglagay sila ng apoy at nagsalang doon ng mainit na tubig upang sa ganon ay mapaso at masunog ang lobo kung sakaling dadaan ito sa chimenea. At ganon nga ang nangyari. Nagdaan sa chimenea ang lobo at doon tuluyang napaso. Nagtatakbo ang lobo sa sakit at hindi na muling nagbalik.